Ayan, magandang araw. So may gagawin tayo na video, no. Ito yung susubukan nating gawin sa araw na ito. So ito pala isang LG na 43 Smart TV. So yung cover nito, yung model ay titingnan natin, no, kasi nabuksan ko na ito mga katek. Ang hirap talaga palang buksan ng ganitong klaseng unit, no, yung LG. So nahirapan din tayo. Pero mas mahirap yung sa curve sa may sa Samsung, pero ito mahirap din tong klaseng unit, no. So ito yung model niya, pakita natin. Bali LG 43UN7200 PPF. Ayan. So ito, bali yung problema nito nung pagdating nito ay meron siyang backlight, no? Kasi na-check natin bago pa natin nabuksan eh. Ito siya, may backlight siya at may sounds pero walang picture na makikita dun sa kanyang panel. So ito, testing natin para makita natin mga katek, no? Saksak natin dyan. Ayun, umilaw yung backlight. Ayun, napansin nyo mga katek, umilaw yung kanyang backlight. Ayan, good yung kanyang backlight. So ito, pero sa screen wala tayong makikitang picture dyan, kundi naka-dim lang. Ayun, nakita ba yung dim? Ano ba yan? Hindi makita yung dim natin. Ayan, tingnan nyo mga katek. Ayun, naka-dim lang yung ating panel. So bunutin nga natin para makita nyo yung pagbabago, no? Ayun. Ayun, patay na yung backlight. So saksak natin ulit. Ayun. Ayun, umilaw yung backlight pero wala tayong makikitang picture dyan. So ito yung susubukan nating matanggal. Pero tinanggal ko na yung kanyang speaker kaya hindi siya nakapag-sounds, no. Asan yung speaker niya? Ito. Tanggal ko na yung kanyang speaker. Kasi nung pagkatanggal natin sa may cover, natanggal siya. So tinanggal ko na lang. So ito na. Ito yung try nating gawin. Pagkasakali madali natin kakain tayo ng putlong ulit nito. So saglit lang mga katek, no. And gagawin natin yung ating procedure. So ito na. Bago po ang lahat ay shoutout muna sa aking mga bagong kaibigan ito. Shoutout sa iyo. Ano mga John Tech? Kaway ka naman John Tech. Lime Tech pala. At si Ninyo Tech. So ito bali yung type ng unit natin na ito wala siyang Tico, no, kundi yung DC-DC niya nasa may mainboard na mismo. So dito meron siyang top board, so dalawa yung flex niya, dual flex yung ginamit papuntang left and right na panel. So yung first natin na gagawin maghang muna tayo kasi pag ganon naka-dim siya, ipanigurado wala yung supply ng ating DC-DC, no. So first natin gagawin may hang natin yung bandang ito papuntang sa bandang kanan. So hang natin to, natanggalin muna natin. Ayan, tapos saksak natin kung may pagbabago ba yung ating panel. Ayan, tingnan natin sa may ayan, kumana na yung backlight. Tapos ayun, kung mapansin nyo, ayan, naka-raster na yung ating kabilang side. Nung matanggal natin yung isang flex na papuntang kanan na panel, so yun, naka-display yung kabila. So ito. Tapos gawin natin na ibalik natin tong ating tinanggal, tapos ito naman banda sa may kaliwa natin yung tatanggalin kung same pa rin ba. So bunutin muna natin. So kabit muna natin to, no. Yan, tapos ito namang isa, tanggalin natin to para maisulit natin to mga katek yung saan banda yung may problema. So yan, nakahang na yung ating bandang kaliwa. So may nilagay naman siya dito na LVDS number 2. Ayan, so yung sa bandang itaas number 1. Ayun, so saksak natin. Tayo natin na magka-ilaw yung backlight. So yan, naka-ilaw siya. So yung display nito ay same pa rin, no. Ayun, medyo madilim dun sa bandang kanina na may display, tapos ito nakadim lang yung bandang kanan natin. So sa ganitong paraan malalaman natin kung saan bandang na side ng panel yung may problema. So bubunutin muna natin. So dito nung tinanggal natin to, tapos nakakabit yung ating kabila, naka-display yung ating dito sa may banda sa ating kaliwa. So nung binalik natin, tapos
binalik natin, tapos yung dito naman yung ating tinanggal, wala siyang problema. So ang ibig sabihin, yung problema ay andun pa rin, no? Wala siyang display, naka-dim lang. So ibig sabihin, nandito banda na side na panel yung may problema. So ito yung try natin na i-block kung sakali yung mga clock signal yung may problema, no? So sa ganito mga katek, batteries ninyo kung saan banda yung mga clock signal nito. Yan, ito lang yung palatandaan mga katek, no? Yung mga resistor na yan, galing yan sa ating DC-DC IC, no? Yan. Yan. So yung mga yung i-block natin na bali 10 pins, clock 1 hanggang clock 10, no? So dito yan banda sa may gilid. Ito yung pinagpapasin ko kasi mga katek, ilan lang yung mga panel or type ng LCD na nasa may gitna. Doon sa Samsung doon sa may gitna yung kaniyang mga clock signal. So dito sa mga LG ay dito lang sa may gilid yan. Suppose so kiniktan naman dito sa may kabila, dito sa may baba. Ayan, so block natin yung may 10 pins dito. Bilang lang tayo ng 10, no? From mula dito sa gilid. So lalagyan natin ng tape yan. Saglit lang. So ayan, no, bali na block na natin yung 10 pins dyan. So ikakabit na natin to. Gamitin natin yung ating kaliwa. Tapos lock. Yun. So ito na. Testing natin kung sakaling may pagbabago ba. Yun, malano yung backlight. So kung mapansin natin dito sa may mirror natin, ayun, naka-dim pa rin yung ating panel. So walang respond kahit nag-block tayo ng mga clock signal dito sa may LVDS number 1, no? Yun. So naka-dim pa rin siya. So ibig sabihin lang doon mga katek na hindi sa may clock signal yung may problema. Siguro sa ibang pins. Pero sa ganitong paraan, hindi na natin kailangan mag-block dito sa kabila, no? Kasi na-trace naman natin, no? Kung dinanggal natin yung ito sa bandang itaas, naka-display yung ating kaliwa. So hindi na natin kailangan mag-block dito kasi good naman yung bandang side na ito kasi nakapag-display siya. So ito lang talaga dito sa may bandang itaas yung may problema. So kahit dahil hindi natin nakuha doon sa mga clock signal niya, i-try natin na mag-block ng ibang pins at titingnan natin kung saan banda yung linya na may problema. Kasi doon sa ginawa natin dati, doon na experience natin sa Dibant, no? Nasa pin number 1 yung na-block natin pero nagkakaroon siya ng vertical black bars, no? So ito, itatakbo lang natin tong tape natin dito sa may papuntang ibaba para madali natin yung kung ano yung pins na may problema o linya na may problema. So sandali lang at troubleshoot muna natin to. So ito na, balik na tayo mga katek, no? Bali yung ginawa ko nung pinatakbo ko yung tip natin na mula sa may clock signal natin hanggang dito pababa, dito lang talaga siya, ang dumi ng kuko natin, nagkakahiya. So dito lang talaga siya nagkakaroon ng display, no? Pero may problema pa rin yung ating panel. So dito nung tinakbo ko yung 10 pins by blocking, so dito siya banda, nung na-block ko dito banda, nagka-display yung ating panel. Pero may nakikita tayong vertical bars dito sa bandang kaliwa na lang. So ito yung na-trace natin to kung anong linya to na to mga katek. Nung matrace natin, yung linya nito ay ayun, saan ba yun? Hindi ba makita? So ito yung linya na pupuntahan ng ating pin number 19. So bali nasa pin number 19. Pin number 19 pala mga katek, mula dito sa gilid, no? So dito na lang. So mula dito sa may gilid, ayan, nagbilang ako kung saan banda tong na-block natin. Nasa pin number 13 siya. 19. Ano ba yan? So nasa pin number 19. So ito siya. Ito. Katabi ng number 1. Ayan. Ground to eh. So magkatabi sila ng ground. Tapos ito nasa pin number 19. So at kukonekta yan dito sa may ano ba to? Ayan. Ito. Kukonekta yan dito. Yung pangalan ng pin na ito ay lockout 12. So hindi po ako kabisado kung ano to eh. So ito yung
Bali ito siya, linya nito. Ito yung cause kung bakit nagpo-protect yung ating DC-DC, no? Ayan. So ito, try natin kabit para makita nyo yung display nito mga katek. Try natin tong ano ba yan? Nagbablur yung ating camera. Ayan. Bali na block natin yung pin number 13 dito sa ating LVDS. Tapos try natin kabit to. Kung para makita na yung pagbabago, no? Ayan. So ikabit natin. Yan. So testing na natin kung para makita na yung display nito. So ayan, hintayin natin na magka-display. So yun. Ayun oh. Mapansin niyo mga katek. Lumabas na yung nagkapali pala tayo dito pala. Dito pala banda na may problema na vertical black bars ito. Dito pa hindi para sa kabila. Kasi nabaliktad ko nung katingin kanina eh. So ito siya, naka-display yung ating panel pero may kulang. Ayun oh. May isang dangkal na black bars dito sa may gilid natin. So kung pagbabasihan natin yan mga katek, no? Ito, mag-voltage checking na tayo dito. Set up muna natin yung ating tester, no? Digital ang gamitin natin para mas maganda. So ito siya. Luloko pa. Ayun. On natin. So kung i-check natin ang voltahe, yung pin number, ano ba itong camera natin? Ayun naman. Sa pin number 19, check natin yung pin number 19 kung anong voltahe nito. Asa na yun? Hindi makita. So ito. Asa na yun? Kulok ko to ah. Kulok ko yung ating test brad. Ano ba to eh? Sandali lang, no? Ito na, balik tayo, no? So bali yung iti-test natin kung anong voltahe na lalabas dito sa may pin number 19 na lockout 12. So meron siyang ayun 0.2. Pero tatanggalin natin yan mga katek, no? Bunutin mo natin tapos tatanggalin natin yung kabila. Yung LVDS na ito, yung LVDS 1. Yan. Tanggalin natin to tapos check natin ulit kung anong voltahe talaga na lalabas dito sa ating pin number 19. So yan, naka-open na yung backlight, no? So check natin kung anong voltahe nito. Ano ba yan? Yan makita. Ayun, meron siya talagang 0.2. So gawin natin dito, tatanggalin muna natin yung ating nilagay na excuse me po, na blocking tape sa may pin number 1 natin. Ayun, nakatanggal na. So tanggal na yung ating blocking tape, no? Ayan. So balik natin, tapos check natin yung voltahe. So ayun o. Point natin dyan mga katek. Ayan. So yung voltahe niya ay ayan 0.0 na lang. Tapos yung display natin ayan, naka-dim ulit siya. So hindi ako kabisado nito mga katek kung hindi ko masyadong kabisado sa may klaseng top board na ito, no? So gawin natin dito ay tatanggalin natin tong ito, yung cover ng ating side cup, top board, no? Titingnan natin yung may top cup natin or yung cup natin kung may problema ba. So dito talaga to nagkakaroon ng problema dito banda mga katik eh. So tatanggalin muna natin to. So ito na. Natanggalan natin yung kanyang cover ng ating ayun, top board, no? So ito na siya. So yun, binalik ko na rin yung blocking natin dun sa may pin number 19. Yan dito banda. So nakabaliktad na itong ating unit mga katek, no? Para
makita natin mayos yung bandang taas ng ating top cope. So yan siya, binalik ko na yung locking tape. Ayan, kita ba? Hindi makita, ito pala, ayun yung tape natin. So dito mga katek, napapansin ko ito may problema dito sa may dito banda. Ito mapansin nyo mga katek, yung display natin, ano ba yan? Ayun oh, ano ba yan? Ayun, dito na lang. Yun, doon sa may bandang gilid doon, kasi binaliktad na yung ating unit. Yun yung kanyang vertical bars na parang isang dangkal, no? Black bars. So ito siya. Siguro yung dahilan doon ay ito. May nakita ako ngayon mga katiko. Kung mapansin nyo, focus nga natin to. Ayaw naman mag-focus. Ayan oh. May nakita tayong ito. May problema yung ating top cope. Ayan. Kita ba? Ang-blurred kasi yung ating cellphone eh. Ayun oh. May nakita akong sunog dyan. Ayun. Doon sa may mismong IC na yun, doon sa may gitna ng IC. Kuha nga tayo ng pantutok. Ito. Ayun, napansinin nyo ito mga katek. Ayan. Meron akong nakitang sunog dito sa may gitna, tapos dito sa bandang, ayan. Yun o. Kung mapansin nyo, sa may good na top cope, ayan, wala naman siyang sign, no? Yun, malinis o. Wala siyang makita natin na may sunog. So dito talaga siya makita natin na may sunog yung kanyang IC mismo ng ating top cope. Ayun. Nanya talaga itong cellphone natin. Ayan, mag-focus. Ayun o. Ito banda mga katiko. Tapos dito naman, pero yung banda dito, good naman yung kanyang display. May raster naman, pero may makita na rin tayo na kunting sunog o. Ayan. Ito. Tapos dito naman sa kabila, ayan o. Clear naman yung dito banda. Yung mga top cope natin na papuntang doon sa may gilid. Yung cellphone natin nag-blur ulit. Ayun. Wala po tayong nakitang problema. So dito lang talaga tayo magkakaroon ng problema, no? Dito sa may dalawang cope na ito. Pero ito, pwede pa to eh. Walang nga talaga yung camera natin. So ito, siguro buo pa tong flex na ito kasi hindi pa naman nagkaroon ng problema yung kanyang display. Ayun o. Ayan. So dito naman, siguro ito yung may problema. Siguro grounded na yung cope na ito, yung dito banda, no? Pero iwan ko lang kung kakayanin pa ba to linisan mga katek. Linisan natin yung may sunog nito. Kung mapapadisplay ba natin yung bandang dito, no? Kasi halos isang dangkal siya. Ayan. So posible dito sa may dalawang cope na ito. Pero dito sa gilid na may cope, good naman siya. Wala naman tayo nakitang kunting sign ng sunog. Pero dito lang talaga, dito may problema, no? So yung gawin natin, iwan ko lang kung madadali natin ito mga katek. Kung madadali at hindi, upload pa rin natin to, no? Para ma-share natin yung isolation natin na ginawa para makatulong dun sa mga newbie na katulad natin. Ayan. So yung gawin natin, trace natin tong linya na to, yung may bandang sunog, kung saan banda dito, at try natin i-cut kung magkakaroon ba ng display, no? Baka sakali na tayo mga katek. Pabalik tayo pag na-troubleshoot na natin to, saglit lang. Yan, no? So balik ginawa na natin mga katek, kinuskus natin yan, wala pa rin nangyari, no? Nag-cut na rin tayo sa may board niya. Baka sakali na mapagana natin yung dito banda na side cope, top cope pala. So ganun pa rin, no? Hindi pa rin natin madali-dali. So abangan nyo na lang yung ating part 2 nito mga katek, kung magkakaroon man, kung hintulutan ng pagkakataon matroubleshoot natin to. So update ko na lang kayo mga katek kung magagawa ba natin to, no? So sa ngayon ay puputulin mo natin yung video para magkaroon tayo ng part 2 nito soon. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po.